Di tamang atay-atayan. Tado natin. Napakislap-kislap na dahil bulok na yung kanyang kabitan ng salamin. Yun. Ito, ganun din ang magiging solusyon. Welding din. So, syempre meron naman yung protection at may nakaredy na tubig. Then sa loob is ayan, naglimlim na yung manok. Ayan o. Nagagalit eh o. Lastik gusto rin maka-experience na sasakyan nito. Ilan ba yung ano? Ay, dami pala o. Oh. 6. Nilimliman. Ating ibang portion na inaayos o kasama ito sa napag-usapan, gagawin natin ang solution. So katulad nito, ito ay may mga butas. Yan ang pinagmumulan ng pagkabasa ng ating floor matting. Kasi kapag umiikot na yung gulong, tumatalsik ang tubig, nakaka-penetrate siya sa loob dahil dito sa mga butas na ito. So isang oras kang tumatakbo, isang oras nang nababasa yung ating floor matting. So yan yung magpapapasok ng tubig sa loob. Then dito naman is hindi masyadong basa ng tubig kung hindi lulusot dito ang tubig, hindi ito mababasa. Liban lang kung mataas na ang level ng tubig. So pwede rin yung mabasa sa loob. Pero ang pinakang cause talaga ng pagkabasa ng ating floor matting ay ito. Yan. Tagos, butas. Pag umiikot na yung gulong, papasok na yan dyan hanggang makarating yan dito. So akala mo ito ang pinagmumulan ng pagkabasa. Pero dito yan, pagka umiikot na yung gulong, may daladala yung tubig, lulusot dyan. So hanggang yan makapasok na dito o dito, umagos na yung paparito. So mapuno yan. So pagdating dito, okay sa ibang area, pero dito mayroon pa rin siyang butas. So kapag ikaw ay dumaan sa mga lugar na may tubig, may lamaw o medyo malalim, may naipon na tubig, pag nagulungan yan, tatalsik yan, papasok pa rin yan dyan, nababasa itong ating floor matting. So kaya napakahalaga na dapat yan ay masolusyonan natin. Ayan, dito lumulusot ang tubig galing sa gulong. Kapag umuulan, papasok yan dyan. So magtataka ka bakit basa. Siguro ang butas ay galing sa bubong. Minsan hindi naman talaga. So dito siya nagmumula kasi bulok na pala yan. Pero kung bulok na ang iyong kabitan ng salamin, syempre papasok talaga ang tubig. And then ito, papasok ng tubig yan. Ayun, sa kabila na yon, ganun din, napakalaki ng bulok. Pasok na pasok ang tubig dyan kapag umuulan at tumatakbo ang ating sasakyan. So kung steady naman siya, hindi siya papasok kasi hindi naman umiikot yung gulong. Pero kung wala ka sa garahe, dito naman siya dadaan kung bulok ito. Yung kabitan ng salamin, kaya kinalas yan. Or dito. Ayan, so may kaunting ayusin lang dito, silyado lang dapat yan. So kailangan lang barahan ng A&B epoxy. Yan, okay naman dito. Halos wala naman akong nakikitang diferensya kasi pagka yan may butas, papasok yan sa loob kahit barado na yung mga flooring na yan. So ito kailangan pa rin silyado kasi lulusot dyan ang tubig kapag umuulan. Maging yung paglalapat ng ating pandikit sa salamin, dapat yun ay walang leak. Dapat yun ay silyado kasi pag naggalit yun, dun lulusot ang tubig kapag umuulan. So sa ganitong area, so dapat ito silyado. Ayun, may butas pa rin. So ang solution is dapat at least naka-fiber mat siya. Kapag naka-fiber yan, hindi nalulusot ang tubig dyan. Pero pagka ganitong may space, nakaangat, so malaki ang tendency na lumusot dyan ang tubig. Kaya kailangan silyado yan, at least ng ating fiber. Hindi kasi pwedeng magsunog at saka hindi naman pwedeng magkalas nito kasi low budget lang yung ating tanggap. At saka isa pa, ako lang naman ang gagawa, hindi ko kaya, hindi ko alam kung paano ang pagkakalas. Baka meron akong magalaw na hindi dapat magalaw at hindi ko naman kayang isa uli. Kaya iniiwasan ko magkalas ng ganitong area. So yung mga kaya ko lang ang aking kinakalas sa salamin. So sa area na ito, and then dito sa mating, kaya yan. And then dito mga sidings, and then sa kanyang gulong, maging sa kanyang bumper, kaya natin yan hanggang dun. Yan, yung mga upuan na yan, kaya natin yan. Pero pagdating doon sa dashboard, hindi ako kumakalas yan, napakasilan kasi yan. Baka meron akong magalaw na hindi ko alam kung ano ang relation, tapos hindi ko na ikabit ng tama, so magkakaproblema.
ating gagamitin na silicone. So block dapat, silicone block. Tsaka ito yung isa pang tools na kailangan. Okay mga lodi, tayo nag-install ng rubberized stopper. Spacer, height nail spacer pala yun, sorry. Para hindi lumapat yung ating bubog dun sa mismong bakal. Kasi kapag pumitik yung bubog natin dun sa mismong bakal, so pagmumulan yun ng pagkasira ng ating bubog. So ito sa taas meron din. Ayan. Masyado lang itong makapal, babawasan pa ng kaunti, inipisan ng konti. Kailangan natin ng spacer kasi ang ating gagamitin is silicone. So kapag bumibigat yung ating salamin at ang silicone habang malambot pa, kung walang spacer, sasagad yan dyan sa bakal. So delikado yun. At saka mawawalan siya, magiging useless kasi sumagad na yung bubog dyan sa ating bakal. At saka isa pa, magkakaroon niya ng leak. Mabubutas, dun lulusot ang tubig galing dyan sa bubong pag umuulan. So, kaya kailangan ng spacer. Pera na yan. Pagdating naman sa ilalim, lalagyan naman natin yan dyan ng tape para hindi naman malaglag yung ating silicone bust kasi minsan nalalaglag yan. Ganun lang mga lodi ang mga sistema niyan. Ito yung ating silicone. So syempre dapat linis na linis yung area na yan. Syempre. Sige, bayaan mo umusos. Sakto yan dyan. Yan. Bayaan mo lang umusos yan. Sakto naman yan dyan. Ito lang ang kulang. Kita ba? Oo, kita. Sige, punuin mo na dibdib. Ayos lang yan. Yan ba talaga kababa yan? Oo. Yan na yan. Oh. Ayan yun. Oh. Yan tayo ng tamaran. Hindi martito na ano. Sumala yung ano mo. Ito na nga mga lodi. So naglagay tayo dito ng bracket para hindi siya makilos kapag tayo ay nagpapatuyo. Kasi pagka hindi natin nilagyan ng bracket, so aangat yan. Tuyo na yung silicone, nakaangat na ito. O kailangan siya ng medyo may katagalan na itong project natin mga lodi. Dahil ito ay labas loob ay aking pininturahan. And then kasama pa yung paglalata at pagkakabit ng salamin. So maganda yung kinalabasan ng kintab dahil yan na ito yung tuyo yung kanyang pinakailalim hanggang ibabaw. Kasi pag hindi yan tuyo